Tapos, yun, at the end of the day, wala. Ganun pa rin naman talaga. I think, as a bata, na-enjoy ko naman siya, I think, in part siya ngayon kung ano ako. And I can feel people who's also experiencing the same thing. How about Perlas? Ako, siyempre sa skin color, naman yun, laging nabubuli. Pero, di ko kasi na-experience nung bata ako mabuli eh. Mas na-experience ko siya nung pumasok ako sa modeling, sa runway. So, parang, more kapag yung skin color mo hindi ganun, parang, kasi, siyempre, aminado natin na discriminate yung mga black. So, nung time na sumasali ako ng runway, na-experience ko yung discrimination sa kasi yung mga black color, yung mga ganitong color, parang hindi na nila pinapasok, parang ganyan. Kasi nga, parang yun nga, nadi-discriminate. Pero syempre, naging stepping stone ko yun para lumaban hanggang, yun nga, lumalaban ako ng runway hanggang nakakakuha naman ako ng tourism, lumalaban ng museum, yun. Doon lang ako nag-start na huli sa sa runway. Oo, sa runway. Buti hindi ka sumuko. Hindi kasi, parang hindi ko personality ang sumusuko eh. Parang lumalaban ko. Ikaw ba kilala? Ako naman nung bata ako, so mostly yung mga bullying na natatanggap ko is words, yan, mga negative comment about my personal life as a bata. Yun, parang wala akong mapagsabihan kasi syempre, well, masyadong personal. Pero I think na-overcome ko siya kasi simula ng bata ako, parang wala akong pagkwentuhan ng problema ko. So kinikip ko lang talaga siya sa sarili ko. So ngayon growing up na, ayan, big boy na, ganun. So parang okay lang sa akin kasi parang kung may mga ganong comments about whether it's personal man or pang-attack is parang hindi ko na siya pinapansin or hindi na ako masyadong sasaktan kasi parang napagdaanan ko na babalikan ko pa ba yan? Parang gano'n. Pwede ko na lumaki ka sa probinsya? Yeah, Cebu. So nung umipat ka dito sa Manila, hindi ka naman nabully? Wala na, ako na yung bubo. Joke lang. Yeah, with me, nung bata ako, well, actually, hanggang Hindi siya actually, even in high school, medyo nag-bully pa rin ako. For two things. Yung isa, dahil sa ngipin ko. Bakit? Ano yung isip mo? I look like a vampire. No, parang may bangil. Bangil? Pero hindi. So, nalala ko dati, pag inaasal ako, sinasabi ko na parang, "Oy, careful ka, kakagatin kita." Pinakagatin mo naman. The other one naman, kasi I'm half Spanish. So, ang tawag sa akin dati, mananakot. So, yeah, it's funny. But pero, nalala ko dati, like, naglalakad na ako, tapos biglang may marinig ako na, "Oh, ibalik mo yung bansa namin." What should I do? Hindi naman ako yung kasama ni Magellan, di ba? But yeah, no, I used to get bullied. It got to the point, especially sa Nathan. It got to a point, especially sa Nathan, na I became so much na. So parang umiiyak na ako sa bahay, ayaw ko pumasok. But luckily, I had the right people around me na, who gave me advice on what to do. If I could give advice to, especially mga students, students usually who fall victims, don't do what I did. Kasi ako, I resorted to sa paggaganti, to learn how to fight back. But that's not something that I would suggest. Ako, it's to always find the right way to do it. That doesn't involve violence, or insulting somebody else. You report it to the right people in your school. I think that's the best way to do it. Pero may yan sa tapo. Yeah, is it a tapo? Ito na yung... Me? Di ba? No, I just have hairy arms. Yeah, I'm Spanish. So,
naman, hindi siya tattoo. Wala akong tattoo. No. It's okay. Yeah. How about naman the girl? Yes, me, I was also bullied when I was in prep. For context, kasi parang ako yung dating super jolly kid, likes to make friends with everybody. But then, syempre, when you're a kid, maybe that can rub off the wrong way. So I think my one specific moment that I remember, share ko lang, parang, I think some people would remember yung mga Lisa Frank pencils na malalaking erasers. Tapos everybody would have that with like ribbons and perfect notes. Tapos I would get like yung mga sirang eraser with just a ripped off part from the notebook that says to Sam now. So I remember that moment very specifically up until I was grade 2 siguro. But eventually you kind of get sick of it and you kind of get tired of the bullying, so you kind of have to stand your ground. And so come to these bullies back in when I was in prep in grade 2. They're my closest friends now. They're my best friends, and yun nga, parang minsan kasi you just really have to, kahit nagpapakatotoo ka sa mga tao, when you eventually, stand your ground nga, you'll never know, baka maging close mo pa sila in the future. So, ako naman, medyo nabully ako like 3 times sa buhay ko. Yes, binilang ko po. Pero like, nung grade 1 po, may nainggit sa pencil case kong kid. So, ipitin niya yung fingers ko sa table. Like, core memory siya sa akin. Tapos, nung grade school, like grade 7, hindi ako na-invite sa birthday ko. Tapos, sobrang niyang dinibdib na hanggang nag-graduate na kami ng school. Nag-hair flip pa rin siya sa akin, binubunggo niya ako pag nakikita niya ako sa mall. Pati yung nanay niya, madaming sinasabi sa nanay ko, kahit na grade 7 pa yun, hindi ko siya na-invite. Bakit mo kasi siya in-invite? Hindi ko din naisip eh. Basta ganun, tapos may mga pinangsasabi na siya, may pinanggagawa na siya, na pati yung school, iniiyakan niya, basta complicated. Anyway, tapos nung college, may mga like, kunwari sa group work na isa, parang may TV commercial shoot kasi ako noon, tapos parang biglang sinasabi na nila sa akin na hindi na ako umaambag, pero kasi like gumawa pa sila ng separate group chat para nang pag-usapan ako and all, pero sumali naman ako dun sa call, tapos nakamute lang naman ako, basta like mga little things na pinapalaki ng tao because of inggit, or like may umiiyak dahil may ganun ako. Bullying na din yun sa akin kasi parang bakit mo kailangan iyakan ang meron ng iba? Basta yun lang po. Thank you. Yan o. Ay, thank you po. Ako naman, nung high school, nabully na rin ako. So, yung core memory ko din sa pagbubully sa akin is umuulan noon, tapos nasa room lang ako with my friends. Then, yung nang-bully sa akin, tumuha siya ng putek, tapos ginan niyo sa body ko kasi may beef kami. Pero after that then, mga verbal bullying na rin from that certain person. And buti na lang yung support system ko, I have friends, ina-uplift nila ako. So, pag may nakita ko ng person na nag-bully, so parang nag-stand up rin ako kasi parang din siya, parang naapektuhan yung mental health ng tao, especially bata. Like, we thought na, normal lang sa mga kids, mga ganyan-ganyan. Pero growing up, parang, nasashy ako na nung high school days ko pa. So, buti na lang na ko siya, parang na-book up ko siya sa tulong din ng mga friends ko. So, yun. Thank you. Yes, ako laging yummy. Well, I was bullied po twice back in grade school po. Before kasi may Friendster, remember? Tapos, yung mga... Tapos yung Friendster before, tapos yung mga bullies mo na bullies sa akin, ginawa po nila nilukit yung background sa Friendster. So, hindi kayo makakalayo tayo. And then... Tapos yung pangalawa, sobrang pwede ko si dati. So, tsaka maliit din ako dati before. So, madali akong sakasalin. Pangalan ko pa, diba parang airport. So, lagi na nagtatanong kung gusto ba ako pinana. Pero ako kasi sa akin na lang po. Pero hindi ka ba yung mga nag-bully sa'yo before? Nakikita ko po sila, in social media po. Pero hindi na po sila word natin.
Thank you. We have one more time. Ay, sorry, dagdag ko lang also, if pag may kakilala kayong nabubuli or friends kayo nabubuli, as much as possible kung kaya nyo mag-stand up for them, please gawin nyo. Whether it's support or kung kaya nyo sitahin yung nabubuli man, please do it. Kasi malaking impact siya sa mental health, lalo sa paglaki at pagtanda natin. Yan lang. Last year. Hello. Congratulations for both series, yung one to Chief Boyfriend ni Marie and my favorite this question specifically siya dun sa mga hindi talaga artista, no, yung mga nagkaroon ng shift from of course Nico and Patrick from being people idols to acting. What was your biggest adjustment? Ano yung pinaka nahirapan kayo going into acting? Going to acting siguro yung pinaka nag-struggle ako dito. Kung paano ko makikita yung sarili ko as an actor, I think. Kasi mas katulad din na sinabi ko na nasanay ako sa more pure performance kasama yung group. So parang this time kasi solo parang nasa parang iba to sa akin, sobrang iba na ito. Kasi nasanay nga ako na lagi silang nandiyan, nag-guide sa akin. Usually sila din talaga yung kapag may mga ganitong interview. Nandun yung mga spokesperson namin. Sila Franz, sila si 1-3, yan sila sila Enzo. So parang sobrang nakakapanibago to for me. And sa acting, siguro masasabi ko na parang kaya ko, parang kasi nag-workshop din kami ng vision before, so parang may background na rin naman ako sa pag-acting yan, yung manager, isang mga din, like, nagbibigay din siya ng mga advices sa akin kung paano yung mga tamang gawin at yung mga hindi dapat gawin. So, that's it. Okay, from P-pop to acting, yun. Actually, sanay ako mag-perform in front of camera. Kaya ako mag-pose kasi medyo mahilig din naman ako mag-photoshoots, gano'n. And I can make faces pag nasa camera, pag nagpa-perform ako, sumasayaw, kumakanta with the voice. Pero kasi sa acting, iba siya eh. Iba yung, pag nagpa-perform ako, sumasayaw, kumakanta, alam ko if ano yung mukha ko sa camera. Kasi kontrolado ko siya. But sa acting, hindi ko siya maano eh. If do I look good? Parang gano'n, parang tama ba tong galaw ng face ko sa mga gano'n. I think yun yung isa sa mga challenges for me as a performer tapos naging actor. Pero with the guidance nga, and syempre, naniniwala naman ako na hindi naman ito pinigay sa akin para lang, for nothing. Kasi naniniwala sila sa akin and sa lahat ng tao dito, sa lahat ng prod and stuff, and syempre sa mga bosses. Kaya ako, I always do my best. Kaya feeling ko, alam mo yung pag hindi aware ka na hindi mo nabigay yung best mo, nag-ask ako, pwede po isa po, ganyan. Kasi feeling ko I can give more pa, ganyan. Tapos medyo, minsan parang nag-hold back lang kasi nangangapa. Pero, I think good start naman siya and malaking factor na comfortable ako sa lahat ng mga ng ka-work namin. So, yun na. Sorry, dito lang din. Siguro yung isa sa magiging challenge sa akin na ito, kung paano siguro ako tatanggapin ng mga visits or supporters. Kasi parang, parang nasahay sila sa akin sa mga performance. So parang as a group. So parang, ako parang, actually, gabi-gabi ko inisip ma-accept kaya ako ng P-pop supporters kapag pinasok ko itong acting era na ito. So, ayun, lagi ko siyang iniisip kung magiging good thing pa siya o bad thing. Kasi ginagawa ko ito hindi lang para sa akin, para sa kagrupo ko rin. Yeah. Okay, yes, that's it. Palapakan naman po natin muli. Nasa 1, 2, 3, Boyfriend ni Marie, and of course, my favorite player. Palapakan natin, of course, all our friends from media. Please spread the news for this time.